Okay class, welcome sa ating malalimang pagtatalakay ngayon. Ako ang inyong professor at guide para sa explainer na ito. And today, we are going to dive deep into a very serious, absolutely critical topic. Pag-uusapan natin ang Philippine real estate law at ang napakadelikadong patibong ng mga unlicensed agents. Ngayon, I want you to treat this like a masterclass. Sit up straight, take down notes dahil ang pag-aaralan natin ngayon ay pwedeng magligtas ng milyong-milyong peso ng inyong pinaghirapang savings. We are looking directly at the law, specifically Republic Act 9646. So let's dive right into this by asking a very painful question. Nangyari na ba sa inyong ito? Has your reservation fee ever vanished into thin air? O baka naman may kakilala kayo? You know, isang OFW o kaya isang pamilya na nag-iipon para sa pinakaunang bahay nila tapos nagpadala ng pera sa isang napakabait na online agent? Tapos ano nangyari? Bigla na lang nawala na parang bula yung kausap nila right after makuha yung pera. Let's look at a classic case study. Tinatawag ko itong the vanishing agent. Imagine this scenario, okay? Nakita ang isang buyer ng napakagandang condo online. Sobrang mura, tapos ang friendly at ang galing mag-convince ng agent na kausap niya. Sabi ng agent, "Sir, ma'am, mag-send na po kayo ng reservation fee na yon. Dahil ubusan na po ito, may dalawang buyer na nag-aabang." So naturally, the buyer panics, right? Nag-send agad ng pera. Fast forward a few days. Walang resibo. Block na siya sa Facebook. At pagpunta niya mismo sa developer, nalaman niya na hindi man lang pala nila kilala yung ahente. A supposedly cheap property handled by a colorum agent just became the absolute most expensive mistake of this buyer's life. Naiwan sila sa stress, ubos ang pera, and zero legal recourse. Kaya para maiwasan natin ang ganitong trahedya, heto ang syllabus natin for today. We'll dissect this step by step. Number 1, the colorum trap. Number 2, the RESA law anchor. Number 3, the legal players. Number 4, scams and punishments. Number 5, verification checklist. At kung sakaling huli na ang lahat, number 6, the action plan. Let's start with Section 1. Ano ba talaga itong colorum trap na ito? Gusto kong isapuso ninyo ito. Ang pagbili ng real estate ay hindi ordinaryong bentahan. Hindi ito parang bumibili ka lang ng damit online. Milyones at titulo ang pinag-uusapan natin dito. So, what exactly is a colorum agent? Ito ay isang individual na nagpapanggap na real estate practitioner pero wala naman siyang legal na authority, walang PRC registration at walang proper accreditation. Sila yung mga nagkukunwaring broker o kaya minsan palihim na nangukolekta ng komisyon. Kasama rin dito yung mga peking ahente na gumagamit ng lisensya ng ibang tao para lang makapanloko. In the strict eyes of the law, their actions are absolutely illegal. Delikado makipag-transact sa kanila dahil hindi nila naiintindihan ang legal documentation at pwede nilang itago ang totoong status ng titulo, taxes at developer balances. Dito na pumapasok ang ating second point. Section 2, the RESA law anchor. Tandaan ninyo, hindi pwedeng kung sino-sino na lang ang magbenta ng lupa sa Pilipinas. Now, you might be wondering, ano ba yung why behind Republic Act No. 9646, also known as the RESA Law? Akala ng marami, lalo na nung una itong lumabas, na ginawa lang ito para protektahan ang negosyo ng mga brokers. False. Ang tunay na layunin ng batas na ito ay i-professionalize ang industriya para protektahan kayo na publiko, against unqualified practitioners. Under this strict law, nobody can practice or even offer to practice real estate service unless registered and licensed by the PRC. At kung iniisip ninyo na baka pwede itong baliwalain o baka light offense lang ito, listen to this. Umabot pa ito sa Korte Suprema natin. Sa kaso ng Remman Enterprises Inc. versus the Professional Regulatory Board of Real Estate Service, ni-challenge ang batas na ito. Pero kinumpirma ng Supreme Court ang constitutionality ng RA 9646. They fully recognize the state's absolute authority to regulate this profession. Ibig sabihin, ang RESA law ay hindi isang simpleng suggestion. It is an absolute constitutional mandate. Okay, moving to Section 3, the legal players. Sino-sino ba ang authorized magbenta? Let's clear this up para alam ninyo kung sino ang kausap ninyo. Kung may nag-aalok sa inyo ng property, kailangan alam ninyo kung saang kategorya sila kabilang. Ang licensed real estate broker ay dumaan sa butas ng karayom. Pumasa siya sa PRC exams, may hawak na valid ID at pwede siyang maging independent. Ngayon, ang accredited salesperson naman, hindi pwedeng mag-operate ng mag-isa. I repeat, hindi sila pwede mag-isa.
They must work under the strict, direct supervision ng isang licensed broker. Kung ang kausap mo ay salesperson daw siya pero walang maipakitang supervising broker, red flag yan. Tumakbo na kayo, color room yan. May nagtatanong din palagi sa akin sa mga lectures ko, Professor, paano naman kaming mga may-ari ng lupa? Bawal na ba naming ibenta ang sarili naming bahay? The answer is no, of course not. Under the law, property owners can perfectly, legally sell their own property. Ikaw ang may-ari, karapatan mo yan. Pero, at heto ang malaking pero, ang ipinagbabawal ng batas ay yung habitual selling. Kung palagi ka nang nagbebenta or nag-advertise ng mga properties ng ibang tao para kumita ng komisyon tapos wala kang lisensya, you have crossed the legal line. Illegal practice na yan ng real estate service. Which brings us to our fourth section, scams at parusa. Araw-araw tayong nakakakita ng public warnings mula sa DHSUB at maging sa iba't ibang government agencies. Bakit? Dahil napakaraming common scams na bumibiktima sa mga buyers natin. Let's run through these rapid fire. Number 1, fake reservation fees na pinapadala sa personal GCash o bank accounts. Number 2, fake pasalo transactions. Magbabayad ka ng equity sa unang buyer, yun pala unverified at delinquent na ang account sa developer, hindi na pwedeng i-transfer. Number 3, fake brokers using borrowed PRC licenses. Yung Colorom, ginagamit ang ID ng isang lehitimong broker pero wala naman talagang alam yung broker sa transaction ninyo. Number 4, pagbebenta ng subdivision o condo unit kahit walang DHSUD license to sell. Bawal na bawal yan. At number 5, fake authority to sell. Nagbebenta ng property ng iba pero walang actual special power of attorney o SPA galing sa owner. Now let's talk about the teeth of the law. Ano ang parusa? Kung isa kang licensed practitioner at nag-violate ka ng REZA law, ang minimum fine mo ay 100,000 pesos o pagkakakulong ng hindi bababa sa 2 taon. Or both. Pero look at the second row. Itong patunay kung gaano kaseryoso ang estado laban sa mga unlicensed. Kung isa kang kolorom at nahuli ka, the punishment is strictly doubled. That is the law literally dropping the hammer on illegal practice. Let that sink in for a moment. A minimum fine of 200,000 pesos. Minimum pa lang yan ha, at may kasama pang minimum na 4 na taong pagkakakulong. This highlights the state's absolute zero-tolerance policy para sa mga unlicensed practitioners. Walang excuse na, ay sideline ko lang naman po ito pandagdag income. Hindi pwede yon. Kapag nagbenta ka ng walang lisensya, you are risking massive fines and real, actual jail time. So paano tayo iiwas? Let's go to Section 5, the verification checklist. Bilang buyer, you must deploy aggressive defense mechanisms bago ka maglabas ng kahit isang sentimo. Huwag mahiya magtanong. Ito ang checklist ninyo. First, always ask for the PRC ID of the broker. Tapos i-verify ninyo yan sa PRC website. Second, kung salesperson ang kausap ninyo, verify under which licensed broker siya naka-accredit. Third, kung subdivision o condo project yan, check the DHUSD registration and license to sell. Fourth, ask for the owner's written authority to sell. Demand official receipts palagi at huwag na huwag kayong magpapadala ng pera sa personal bank accounts without proper written authority. Bukod dyan, verify the title, the tax declaration, tax clearance at pati yung developer statement of account at HOA clearance kung meron. Bakit natin